hindi yata aabot mga kababayan ng 2 linggo si Cayetano matanggal. So dito kasi mga kababayan, sabi kasi ni Alan Peter Cayetano, ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kababayan, na dapat daw ay suspindihin itong si Melvin Matibag, NBI Director Melvin Matibag. Ngayon, oy, Abima Santos, maraming salamat po ma'am sa yung 1,000 yen super sticker. Thank you so much. And kay Bronze G, Ma'am Min Mos, ilo po. And kay Adwag Bumalod. And kay March July Enchang, dyan sa Singapore. And kay Bronze G. So ngayon mga kababayan, ito po yung sagutan. Ayan. So ito po yung sagutan mga kababayan ni Melvin Matibag ng NBI Director at ni Cayetano. Ito po Naku, patay ka din ha. Alaka. Ito po mga kababayan. Sabi kasi ni Alan Cayetano, suspindihin itong si Melvin Matibag dahil daw pinabayaan. No, dahil daw pinabayaan mga kababayan ni Melvin Matibag itong kanyang mga tauhan sa NBI na naghasik daw ng gulo sa Senado. Na which is naman mga kababayan, inamin mismo ni USAA, no, Sergeant at Arms, no, na si Aplaska na siya ang unang nagpaputok. So paano po nangyari na ang NBI ang gumagawa ng gulo? Kung mismong ang Sergeant at Arms ng Senado na mismong hawak ni Cayetano ang umami na siya yung nagpaputok una. Eto po, mga kababayan. Doon na nagpaputok ng baril. Siguro yung sinasabi, because I'm the head of the NBI, kaya dapat suspendin ako dahil command responsibility ko yung mga tama po ba? Eh kung ganun po yung magiging pasyan, ako unang suspendin dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Yung command responsibility niya si Sergeant at Arms, at in fact, inaamin ni Sergeant at Arms, sila nag-uusap doon sa mga pangyayari. So ako naman po, I'm willing to face any investigation. Kung ano naman po, if I will be found na may kasalanan, I'm willing to serve po naman penalty na gagawin po natin. I think alam ni Ma'am Pinchia sa tagal niyang kasama niya ako. So sa akin po ganun. And yun naman, ako pag tinatanong lang, doon lang din po tayo nagpapaliwanag dahil gusto ko lang po mag-respond doon sa tanong ninyo. And as much as possible, sa totoo, ayoko na po sanang mag-interview. I've declined a lot already. Because I'd like to give, I would like to give it to the committee that was, as committee na ginawa, na binuo ni Secretary Bida, no? And the CIDG is there already. So sila yung mas makakasagot dito. But your question is something na legal and political somehow. So anong pinanggagalingan? Siguro command responsibility. Sabi po nila, yun po siguro. Sir If Ken that is Reylo the case, sino po ba unang nagpaputok? Kung wala naman nagpaputok doon, baka hindi po nagka-ratrata ng paputok doon. At sino po ang may command responsibility kay Sergeant at Arms? And who is the head of the Senate right now na nangyari yun? Ano po? So, along that line, ano po, siguro po yung ano po, I hope na sasagot ko po yung tanong nyo, ano po. So, narinig nyo mga kababayan, no? Narinig nyo ang sabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kasi mga kababayan, sabi kasi ni Cayetano, we are under attack. Ngayon mga kababayan, paano nasabi ni Cayetano na we are under attack kung ang kanilang security guard ang unang nagpaputok? Sige, tanungin ko kayo mga kababayan. Halimbawa, may umaaligid sa likod ng bahay namin. Ngayon, meron akong security guard, pinaputukan niya yung umaaligid. Tapos, hindi pa siya sure na yung mga umaaligid ay magnanakaw. Tapos ngayon, nung pinaputukan niya ito, nagpaputok rin. Tapos bigla akong sumigaw, we are under attack. Paano nangyari yun? Diba? Paano nangyari yun? Security guard ko yung unang nagpaputok. Ngayon, hindi siya sure na yung ang pinaputukan niya ay magnanakaw. Tapos bumawi yung pinaputukan niya kasi malay natin kung pulis yun,
Malay natin kung security guard din mo yun sa kabila. Ngayon, nung binalikan na, tsaka na sabihin, binaril kami, pinatuputukan kami. Tapos pagdating sa investigasyon, inamin ng security guard ko, ako po yung unang nagpaputok. Tapos, sasabihin ko dun sa kapitbahay namin, suspindihin ka, tanggalan ka ng baril. Kasi bakit? Pinaputukan mo ako. Pero doon sa interview ng pulis at ng otoridad, yung security guard ko ang unang nagpaputok. Aba. 'Di ba, mga kababayan? Deserve ba 'yun? Ito, pangalawang example. May naglakad. Binatukan ng security guard ko, yung naglakad, binatukan niya. Ngayon, habang binatukan niya, binigwasan din siya. So ngayon, nagsumbong sa akin yung security guard. Sir, binigwasan ako nung kapitbahay mong dumaan. Anong sasabihin ko? Tulungan niyo ako, pulis. Yung security guard ko, binugbog nung kapitbahay ko. Tapos nung pag-interview sa pulis, sabi ng security guard ko, binatukan ko kasi siya habang naglalakad. Kaya binawian ako, binigwasan ako. Ngayon, ako na ba yung biktima? Security guard ko na ba yung biktima? Tapos sasabihin ko, ipakulong nyo siya kasi binigwasan yung security ko. Kung hindi ba naman ng batok yung security ko, bibigwasan ba siya ng kapitbahay ko? 'Di ba? Grabe no, mga kababayan. Pero ito lang sa totoo lang mga kababayan, kung hindi ito si Alan Cayetano pabida-bida, 'di ba? Kung hindi kasi pabida-bida, kung hindi niya tinawagan si putang inang kalbo, kung hindi niya pinapapunta dyan, which is in interview nga ni Jessica Soho si Kalbo, inamin ni Kalbo doon, ni Bato de la Rosa, tinawagan ako ni Cayetano. Pumunta ako sa Senado para palitan si Tito Sen. Kasi kung hindi ako pumunta, hindi aabot ng 13 ang boto. Doon pa lang sa sinabi ni Bato de la Rosa na tinawagan siya ni Cayetano, planado talaga nilang palitan si Tito Sen. Alam niyo ba mga kababayan, dapat hindi basta-bastang palitan yung palitan yung isang tao na may posisyon hanggat walang grounds Di ba mga kababayan, dapat baguhin ng Senado yan. Kasi kapag ka napagplanuhan ninyo, halimbawa ako, gusto ko maging Senate President. Siyempre, kailangan ko ng 13 pirma. Paano kung binigyan ko tag 10 million bawat isa niyan? Yung 12 na yan, tag 10 million. Di, magiging Senate President ako ngayon. Tapos, napalitan ko yung kasalukuyang Senate President na wala namang rason. Diba? Yan ang mahirap mga kababayan. Ginawa ni Cayetanong sacrificial lamb si Bato. Tapos drama-drama sila, paputok dun sa dulo para mag-focus yung mga kameraman at ang tao doon. Si Bato umiskapo sa kabila. Diba? Mga kababayan, yun ang katanungan. Mama Jurda, Ma'am Raida, hello po. Sir Kenry, hello po. Kaya nga sabi ni Attorney Melvin Matibag, kung meron man na masuspindi dito, hindi ako. Bakit? Wala naman ako doon nung pangyayari na yan. Pangalawa, yung NBI ko nasa kabilang building, wala sa loob ng Senado. Pangatlo, inamin ng kanilang security guard or sergeant at arms, siya ang unang nagpaputok. Di ba dapat command responsibility ni Cayetano ang sergeant at arms niya? Sino bang unang nagpaputok? Sergeant at arms ninyo, security ng Senado ang unang nagpaputok dun sa NBI, tapos ang NBI director ang ipasuspindi. Saan yung hustisya dun?
Di ba? Kaya nga sa totoo lang ngayon, mga kababayan, alam ninyo, noon, itong Senado, ang laki ng respeto ng taong bayan dyan. Pero ngayon, itong Senado, naging katawa-tawa. Di ba? Naging katawa-tawa. Simula nung si Cayetano na ang naging Senate President, ang Senado, wala ng value. Tai sila sa paningin ko. Yan ang totoo, tai sila. Bakit? Unang nagpaputok ang security guard nila. Ha? Nagpaputok, bang, bang, bang. Sumagot ang NBI sa kabilang building, bang, bang, bang. Biglang nag-live si Amy, hala, nakakatakot. Hala, huhulihin na kaming lahat. Hala, binabaril na kami. Hala, papatayin na kami dito. Putang ina. Kalayo-layo nung pinangyarihan ng putok. At security guard pa nila ang nagpaputok. Tapos bigla kang mag-live. Hala, nakakatakot. Pinagbabaril na kami. Hala, uhulihin na kaming lahat. Hala, tang ina mo. Gamitin mo yung baba mo. Ipagtusok mo dyan sa mga namamaril sa inyo para hindi ka mapatay. I-shield mo kada may bala. Salubungin mo ng baba. Diba? Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, paano ka magkaroon ng respeto sa Senado kung ang mga senador napaka-OA? We are under attack. We are under attack. Ending sa investigasyon, security guard pala nila ang nagpaputok. Putang ina. Diba? Hala, nakakatakot. Tapos, alam mo, makikita mo si Amy habang nagla-live. Hala, nakakatakot. Pinagbabaril na kami. Aaristuhin na kaming lahat. Yan ba yung salitang nakakatakot? Di ba dapat sinabi, hala, nakakatakot, tulong, pinagbabaril. Ganon dapat, hindi yung nakakatakot. Pinagbabaril na kami, hala, mamamatay na kami dito sa loob. Hindi nakakatakot, Amy. Mas matakot pa yung tao nanood sa'yo sa live. Di ba? Yung tao ang nanood sa live ang natakot sa'yo. Putragis na yan. Apaka-OA. Di ba? Mga feeling victim. Tangina ninyo. Di ba? Alam nyo, ganun yung kwento mga kababayan. Inamin ni Bato sa interview ni Jessica Soho. Ang sabi, sino ang tumawag sa'yo para dumalo ka sa pagpalit ng liderato kay Tito Sen? Si Alan Cayetano tumawag. Pinapapunta siya kasi pang 13 siya na pumirma para mapalitan ang liderato. So sa madaling salita, walang rason mga kababayan ang pagpalit nila. Basta lang bawiin nila yung posisyon kay Tito Sen para maligtas si Sara. Yun po yung katotohanan. Kasi kung tanungin mo anong grounds ni Tito Sen para palitan, wala. Paki-comment mga kababayan, may grounds ba si Tito Sen para palitan? Anong grounds ni Tito Sen? Di ba wala? So sa madaling salita, planado nila lahat. No? Para magkaroon ng saysay, yung pagpalit nila ng liderato, nagpaputok ang security guard. Na kung saan yung security guard na yon ay appointed ni Bato. Kasi kaklase ni Bato. Di ba? Tapos nagdrama-drama sila ng putukan para magkaroon ng saysay na kailangan talagang palitan ng Senate President. Bakit? Kasi nagkaroon ng kaguluhan. Kasi kung magbe-base tayo doon sa pagpalit ng liderato, ma-question si Cayetano, bakit mo papalitan? Ang mga tao kasi, mga kababayan, ang Pilipino, hindi DDS alam kasi ng mga kakamping at loyalista
kung sino si Cayetano, si Ligarda, si Pia, si Aimee, si Bungo, si Bato, si Robin, si Marcoleta, si Jinggoy, si Joel, si Chis Escudero. Alam ng tao yan na mga diehard Duterte yan, pati si Robin. Huwag yun nang ilihis. Ang rason doon, kaya nyo pinalitan si Tito Sen para iligtas si Sara. Di ba? Hindi naman kami mga bobo, hindi naman kami mga tanga. Mga alagad kayo ni Digong. Mga 13 Judas kayo, sabi ni Marcoleta. Di ba? Ano, sasabihin ninyo, hindi namin pinalitan si Tito Sen para mailigtas si Sara sa impeachment. So anong tawag doon pagpalit ninyo? Nagsasawa na kayo bilang minority? Gusto nyo maging majority? Di ba? Akala siguro ng mga senador, malinlang nila tayo at mapaniwala nila tayo na hindi sila maka-Duterte. Putang ina nyo, sinong pinagluloko ninyo? Alam ng sambayanang Pilipino, alam ng taong bayan kung sino si Escudero, si Villanueva, si Bongo, si Marcoleta, si Aimee, si Robin, si Jinggoy, si Pia, si dalawang Bilyar, si Cayetano, dalawang Cayetano. Alam ng taong bayan na mga alagad kay ni Digong. 'Di ba? Tapos ipaparating ninyo, hindi kayo nagpalit ng liderato para iligtas si Sara. Tangina, para saan ba yung pagpalit ninyo ng liderato? Sawa na kayo? Tapos, di ba, Sir Jericel Puno, tapos ang pagbibintangan nila nung paputok ng paputok, si Risa Hontiveros daw kasi ang agang umalis, si Sherwin Gatchalian daw, at si Kiko Pangilinan, sila Tito Sen at si Ping Lacson daw ang nasa likod ng pagpaputok kasi unang umalis kasi alam daw nila na magkakagulo. Putang ina, inamin naman ng security guard na si Cayetano ang nakakausap niya. Tapos pagbibintangan pa yung mga senador na hindi pabor sa kanila. Sabi ni Risa Hontiveros, bakit kami ang nasa likod ng putukan? Ano pang gagawin namin sa Senado? Tapos naman na ang sesyon. Alas 5 mag-out na kami. Ano pang tatagalin ko dyan? Nataabot ako ng alas 9. Sabi naman ni Sherwin Gatchalian, ano mang gagawin ko sa Senado? Tapos naman na ang sesyon. Wala naman akong utang doon na pagbabayaran. Wala naman akong kinuhang pangtanghalian doon na inutang ko sa kantin. Diba? Ipagbintang pa nila kasi daw bakit ang agang umalis. Sabi naman ng mga senador na maagang umalis, anong katagalan namin dyan? Wala naman kami appointment. Tapos na ang hearing mo. Tapos na ang session. Ano pang gagawin mo sa Senado? Diba? Biniblame nila sa minority na ang minority daw ang nasa likod ng pagpapaputok. Samantalang inamin naman ni Aplaska na si Cayetano daw ang nakausap niya na pumunta dun sa likod. Diba, mga kababayan? Kaya kung meron mang suspindihin dito, hindi si Melvin Matibag. Una, ganito po yan. Bakit po suspindihin si Melvin Matibag na ang NBI wala naman sa loob ng Senado? Ang NBI nandun sa GSIS building nakadikit sa Senado. At pangalawa, bakit suspindihin si Melvin Matibag bilang NBI director na hindi naman ang NBI ang unang nagpaputok? At umamin mismo ang security ng Senado na siya ang unang nagpaputok. Diba? Pangalawa, yung mga NBI, tanungin ko kayo mga kababayan, may baril ka. Yung likod ng building may baril din. Puputukan ka, hindi ka bababawi ng putok? Di ba? Papuputukan ka una, hindi ka babawi ng putok. Natural lang yun. Di ba? Pangalawang example, mga kababayan. Nakatalikod ka.
nakatalikod ka. May tao sa likod mo, bigla ka sinuntok. Anong gagawin mo? Sasabihin mo lang, di masakit, di masakit. Walang sakit, walang sakit. Di ako nasaktan. Di ba? Malamang kung sinuntok ka, tanungin mo, ba't ka nanununtok? Sapakin mo rin, Tapos, di ba? Kayo, tanungin ko kayo mga kababayan. Sige, namasyal tayo sa MOA. Naglalakad tayo. Ito na. MOA. Tingin-tingin ka sa mga dumadaang magagandang sexy. Mga chicks. Tapos bigla kang sinaksak dito sa gilid ng ice pick. Sasabihin mo dun sa nanaksak, hindi masakit, hindi masakit. Isa pa. Gaganon ka. Ni hindi mo nga kilala yung nanaksak sa'yo. Malamang habulin mo yon, malamang bawian mo din ng saksak kung kaya mo. Diba? Ganon lang dun sa Senado. Ang security ng Senado nagpaputok. Tapos nandoon ang NBI sa likod. So, ang NBI pinutukan, anong sasabihin ng NBI? Putukan niya rin. Tanga, kung natamaan yung NBI dun, hindi kawawa sila. Pag natamaan yung mga NBI agent doon sa likod sa GSIS building, sasabihin lang ba ng NBI, hindi tumagos, hindi tumalab ang bala, naka-bulletproof kami, isa pa, gaganon yung NBI? Sige nga. Mga kababayan, paano niyo yan anuhin? Hindi ka bababawi? Halimbawa, nakaupo tayo dito, magkatabi tayo, nanood ng TV. Bigla mo ko sinampal sa mukha, sasabihin ko lang, hindi masakit, isa pa. Malamang kung sampalin ka sa mukha na walang rason, sampalin mo rin, tanga. Diba? Ganon yun. Diba? Tapos ngayon, yung unang nanampal, hindi mo ipasuspindi. Yung sinampal na namula ang mukha dahil sa laki ng palad na dumapat sa mukha niya, yun yung ipasuspindi mo. Tanga-tanga lang. Di ba may kasabihan tayo, sasaktan ka ng walang rason at nasapak mo yung nanakit sa'yo at namatay, ang tawag doon self-defense. Nasa batas yan. Bakit ka ba naman kasi sasaktan ng walang rason? Tapos bumawi ka at napatay mo, self-defense ang tawag doon. Sige nga, tanungin kita, Ma'am Delia Rosario ng Sirisa Force. Umupo ka dyan. Bigla kong hinila yung inupuan mo, bumaliktad ka at nabagok ulo mo. Sasabihin mo lang sa akin, hindi masakit. Sige, balik mo yung upuan, hilain mo ulit. Gaganon ka. Tapos sasabihin ng otoridad, ipakulong mo si Ma'am Delia Rosario. Bakit? Hindi nasaktan. Kahit nabagok, ipakulong mo. Absuelto yung nanghila ng upuan si Kent. Tanga lang. Malamang kawawa naman yung taong bumaliktad. Diba? Kawawa naman yung tao. Hinila ko na yung upuan, bumaliktad na, bumulagta. Tapos siya pa yung ipakulong. Diba? Tanga-tanga lang kay Tano. Tanga-tanga lang. Kawawa naman si Ma'am Delia Rosario, bumulagta. Tapos nabulagta na nga, ipakulong mo pa. Diba? Tapos, ako na nanghihila, nakangiting buhay, malayang-malaya. Diba? Kung meron mang masuspindi dito, si Cayetano. Bakit? Kasi nga siya ang command responsibility kay Aplaska. Kasi si Aplaska ang unang nagpaputok. Diba? Kung may natamaan si Aplaska doon, ang mananagot ba? NBI? NBI na nga yung nabaril. Sige nga. 27 kaputok. 27 kaputok. Bang, 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 bang. Putok-putok yun sunod-sunod kung may natamaan doon, ang ikukulong yung nabaril? Ang ikukulong yung namatay? Putang inang yan. Diba? Apakabubo lang? Sige. Ganito, mga DDS. Umupo kayong lahat dyan, pagbabarilin namin kayong mga DDS, kami mga loyalista at kakamping, may hawak kami mga Armalite, tatadtarin namin kayo ng bala, lahat ng DDS na nakaupo, pagbabarilin natin. Tapos namatay silang lahat, ipakulong natin sila kahit patay na. Parang baliktad naman yata. Kung sino pa yung namatay, yun pa yung nakulong. Diba?
Oh, may nagtanong pa magkano daw ang bayad sa aking pag-vlog. Tanga lang. Masakit ba masabihan ng totoo? Di ba? Oh, may DDS nakaupo. Bigla kong pinalo yung noo ng cellphone. Tapos sasabihin ng DDS, ikulong niyo ko kasi may bukol ako sa noo. Tangina, malamang yung makukulong yung namamalo, di ba? Adik lang. Ganyan si Cayetano Manglinlang. Sa bagay, ang mga DDS kasi, mga kababayan, bubo kasi. Yeah? Kahit alam na nila na pinakain sila ng tae, oh, nako, mga kababayan, kahit alam na nilang pinakain sila ng tae, sasabihin nila yan, no? Sasabihin nila yan, wala, DDS kami. Oh, naalala nyo? Kunti lang yung patak ng ulan, hindi nga naramdaman halos sa Maynila. Binaha na agad ang Davao. Alam niyo ang sabi ng mga DDS sa comment section? Binaha ang Davao ngayon, o putang ina, hanggang dibdib ang tubig. Alam niyo ang sabi ng mga DDS? Kahit nalunupin kami dito, Duterte pa rin. Oh, putang ina, di ba? Ganyan sila, mga kababayan. Ganyan kabobo ang mga DDS. Kaya kahit anong sabi ni Cayetano na isuspindi ninyo si Matibag. Bakit? Kasi bumawi ng putok sa aking security. Kung sino yung pinutukan, siya pa yung masuspindi. Putang ina. Yeah? Ganyan ang mga DDS. Naniwala naman sila sa sabi ni Cayetano. Tignan niyo yung Davao, binaha. Hanggang dibdib yung tubig. Kung kapiranggot na ulan, siguro mga 1 oras lang yung ulan. Ang tubig dibdib na. Anong sabi ng mga DDS? Kahit nga lagpas bubong yan Duterte pa rin. Putang ina. Saan kaya galing yung mga utak ng mga putang inang yan? Hindi ba kaya nakainom ng maduming tubig yung mga DDS? Hindi ba kaya naihipan kayo ng masamang hangin? Putang ina, kahit lunupin na daw sila doon, kahit lagpas bubong na daw yung tubig. Duterte pa rin. Tangina nyo. Kahit siguro mga kababayan, buhusan yan sila ng sunrocks ni Sara. Kahit nagkapasok-pasok na yan sila, sasabihin nila, Inday Sara, sige pa. Mahal ka namin. Wala kaming pakialam kahit buhusan mo kami ng sunrocks. Wala kaming pakialam kahit pasuin mo kami ng asido. Kasi Pilipinas, Duterte pa rin. Tangina. Mga bugok. Diba? Ay, nako.